Nakakagigil, nakakainis, nakakadismaya yung ginawang rally ng kapatiran ng INC kanina, no? Ang aga-aga nila, surprise rally yung kanilang ginawa kanina. So, nakabalandra sa EDSA yung mga bus na naghakot ng mga kanilang kapatid daw sa pananampalataya. So, ibig sabihin, yung bus na pinagsakyan, sasakyan mismo ng sekta ng Iglesia ni Cristo. Bakit nga ba nagpapagamit naman itong mga Iglesia ni Cristo, yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa mga ganitong sitwasyon na ang tagal-tagal na panahon pa ni Erap, nandyan na sila sa EDSA, lagi nilang pinagsisigawan na ipinagtatanggol nila. Bakit nga ba nila ipinagtatanggol yung mga ganitong klaseng tao na sila mismo ay umamin na tumanggap talaga ng pera, kaya siya mapapasok sa kasong plunder at indirect bribery. Ayan, no? So, medyo nakakatawa to sa sobrang kayabangan kasi ni Senator Marcoleta sa kanyang pag-grandstanding. Siya mismo ang nagpahamak sa kanyang sarili para makasuhan. Diba? Siya mismo ang gumawa ng kaso para sa sarili niya. Hindi niya pinag-iisipan kasi nasa harapan siya ng camera kung ano-anong pinagsasabi niya. Ano yun, para saan? Para magyabang. Makikita niyo naman ang attitude nito ni Senator Marcoleta sa Senate. Pag siya nagsasalita, pag sila yung nasa majority, kailangan wag mong pipigilan kasi parang gusto niya siya yung may pinakamahabang oras, parang ugali niya siya yung pinakatama. Ganyan naman talaga ang mindset ng mga miyembro ng mga Iglesia ni Cristo, no? Sa totoo lang, kasi naging iglesia ako So, kailangan mong maniwala sa pinagsasabi niya at ang tingin niya sa mga hindi niya kaanib sa pananampalataya. Ang tawag nila dyan ay sanlibutan. So, pag sanlibutan ka, ang tingin sa'yo ay hindi ka maliligtas. Sila lang yung maliligtas kasi sila lang daw yung kaanib sa Iglesia ni Cristo. Medyo nakakatawa, di ba? Parang ang hirap tanggapin nun sa mga katulad natin. Pero sa ngayon nga kasi, hindi na ako sumasamba at talagang matagal na. May isa lang bagay akong hindi nagustuhan kaya talagang nawala na ako sa kanilang kapatiran. So medyo nakakatawa ito si Senator Marcoleta kasi para lang maproteksyonan ang kanyang sarili, ginamit niya yung kanyang mga kapatiran, binitbit niya sa EDSA para mag-rally. Kung titingnan nyo, di ba? Siya mismo ang gumawa ng kaso, yung mga kapatiran nyo sa pananampalataya. Anong kinalaman yan sa pinagagawa niya at pinagsasabi mo? Di ba? Para hakutin mo dyan. Di ba yung iba napahamak pa kanina? Kung napapansin nyo yung mga pulis kung paano pinipilit na maging maayos yung kanilang trabaho, pero talagang iba kasi yung galawan nyo no? Ay nako, dapat pinag-iisipan to ni Senator Marcoleta. Huwag nyo gagamitin ang inyong sekta para lang maipakita nyo na marami kayo. Kasi sa totoo lang, ang tagal-tagal na laging ganyan Bakit nga ba ang INC ay laging nagagamit? Laging nagagamit sa mga ganitong sitwasyon, di ba? Tapos parang parang pag nandun na sa kasong kikwestiyonin na, parang iwas naman sa problema. Hay nako. Kaya nako, parang si Senator Marcoleta, maingay lang to pagka sila yung nasa majority. Pero pagka hindi na, at ito na pinatulan na, di ba? Nasampahan na kumbaga sasampahan na ng kaso, takot na takot naman. Dati sinasabi nila na si Digong wag nang dalhin sa Dahig kasi dito na lang sa Pilipinas, may hustisya naman tayo dito, may judiciary naman tayo dito, bakit hindi na lang dito litisin? Pero bakit pagdating sa'yo parang takot na takot ka at sinasabi nyo na walang hustisya at pinipilit kang patahimikin dahil ikaw yung pinipigilan ka para magsiwalat sa tungkol sa flood control. Ako naman, hindi mo pwedeng sabihin yan. Ang tagal na panahon pa ni Digong, kayo mismo ni Congressman, former Congressman Rolando Andaya ang nakakaalam nito sa isiniwalat na ilang bilyon, ilang daang bilyon yung isiniwalat na korupsyon nung nakaraan pang administrasyon, pero wala ka namang ginawa, wala namang ginawang investigasyon, hindi naman pinaksyonan ni former president, di ba? So alam mo yon. Pero ngayon nagkaroon ng tumawid na nga tumawid na yung mga nakawan kasi sila rin mismo yung mga politikong nakaupo. Halos hindi naman napapalitan kasi alam nyo naman ng mga Pilipino kung sino ang may pangalan at sino ang kilala, kung sino yung maingay. Hindi na tinitingnan kung mabuti ang nagawa nito. Sila pa rin ang nananalo. Biruin nyo para si Robin Padilla maging number 1 na senator pa to.
pero hindi naman abogado. Wala naman tayong alam kung anong natapos nito, kung may kakayahan ba to ng batas na magagawa. Pero bakit siya number 1 senator? Siyempre nga kasi hindi lahat ng mga botante ay well-oriented at nakakaalam kung ang dapat na iboto, kung bakit natin kailangan iboto yung tao na to or bakit hindi natin kailangan iboto. So, pero sa ngayon, sa tingin ko marami ng mulat na mga mamamayang Pilipino at marami nang nakikialam kung sino ang dapat at hindi na dapat iboto. Kaya kailangan maging masigasig tayo sa pagpapamulat sa mga kapwa natin na lalong-lalo na doon sa mga walang alam. Kailangan nilang malaman kung dararapat ba na maupo pa sa pwesto yung mga ganitong klaseng tao. So, balik tayo kay Senator Marcoleta. Tigilan nyo na ang paggamit sa sekta ng Iglesia ni Cristo para kayo ay ipagtanggol. Kasi kung ano ang kapalit nito para mapasama nyo sa mga ganitong rally, parang hindi nakakatawa no? Kasi kung titingnan nyo, alam ko yung sitwasyon sa hindi ka nga lang sumamba, dadalawin ka na sa bahay mo no? Parang sasabihin sa'yo, kapatid, nanlalamig ka na. Nakakatawa yon, di ba? Nakakatawa. Pero pwedeng may mga rason kung bakit hindi ka nakapagsamba. Ayoko sana nga sabihin to, pero talaga nga sobra na. Hindi dapat kayo nagpapagamit sa mga politikong mga ganid at mga gumagawa ng mga kapalpakan na lalong-lalo na yung makakagulo sa pamamahala, lalong-lalo na sa administrasyon ngayon, di ba? Kayo mismo ang gumawa ng ingay. Binitbit nyo yung 18 dating bodyguard ni Saldico. Pinagagawa nyo ng mga statement laban sa administrasyon para ituro na sila yung tumanggap ng mga mali-maletang pera, pero wala naman kayong resibo, puro kwento lang, wala naman kayong maipapatunay na talagang tinanggap nila, hindi nyo man maipakita na pera talaga ang laman ng maleta, 'di ba? Sobrang nakakatawa yung inyong mga ginagawa, panggugulo. Pinupulyot nyo yung utak ng mamamayang Pilipino para mapapaniwala nyo na kayo ay gumagawa ng mabuti at ang administrasyon hindi nagtatrabaho at pinipilit yung sirain simula't simula pa. Ang dami nyo nang ginawang pang gugulo, sinimulan sa may isog, bangag-bangag kung ano-ano. Hanggang ngayon hindi kayo natatapos dahil pinatulan na kayo ng administrasyon sa kasong ganitong sitwasyon, di ba? Korupsyon, conspiracy sa flood control sa DPWH, mga sabwatan para makakuha ng kickbacks mula sa pera ng bayan, sa kaban ng bayan nating Pilipinas. Inilulugmok nyo sa kahirapan na ang bansa natin. Kaya sa dami nyo, pinipilit nyo mapagtakpan, gusto nyo magtakipan, kaya kinakalaban nyo ang administrasyon na isa lang naman ang interest, yung mapaayos ang bayan natin, di ba? Sinusugpo ang korupsyon, pinipilit na alamin, hindi nga basta-basta nagkakaso di ba? Hindi basta-basta nagkakaso hanggat walang matibay na ebidensya. Tapos sinisilip nyo ngayon si Romualdez dahil matagal na wala pa raw. Pero kasi, ikaw mismo ang umamin, kaya ka nagkaroon ng kaso. Magkano ba yung net worth ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang salin? Nasa sa 51.9 million lang. Tapos yung kanyang nagasto sa kanyang candidacy is nasa mahigit 100,000. So, kaya siya nagkaroon ng kaso, magkakaroon ng kasong plunder at indirect bribery dahil nga sa pag-amin niya mismo sa kanyang programa sa SMNI ba or sa Net25, hindi ko alam kung saang channel din, hindi ako nagkaka-interest manood sa mga yon dahil parang lumalabas na bias na hindi nila tinitingnan kung ang kanilang binobroadcast ay naaayon pa, di ba? Hindi ako bias. Ako'y nagre-react lang at sa mga nakikita ko, lalong-lalo na kung papansinin nyo kung paano mag-question, talagang panig na panig sila sa mga Duterte talaga. Hindi ko alam kung bakit, may pera ba ditong involved? Alam naman natin So, hindi naman ako against kay Vice President Sara Duterte. Pero, gusto kong matuloy yung impeachment para madinig pa rin yung panig niya
para naman magkaroon ang sarili niya na maipagtanggol niya ang sarili niya dahil tatakbo siyang presidente sa 2028. Ngayon, syempre, sa mga akusasyon sa kanya, kailangan niyang ipaliwanag yun. Ngayon, kung hindi niya ipapaliwanag yun, so ibig sabihin, talagang matibay ang ebidensya na hawak ng prosecution. Kung hindi niya malabanan yun, kailangan niyang labanan para sa kanyang ambisyon sa 2028. Yun lang ang mag-aangat sa kanya para makuha niya ang suporta ng sambayan ng Pilipino. Bagamat kinukontra nyo ito, ayaw nyong matuloy ang impeachment na Vice President Sara Duterte. Ano ba yun? Sino ba? Fair trial nga, due process. Kung titingnan nyo, napakapangit nga di ba? Biruin mo, mga batikang abogado nakahanay sa prosecution. Mga magagaling din yung nakahanay sa defense panel. Pero ang magiging huwes natin, karamihan hindi naman abogado. Nakakatawa kasi talagang ganito ang sitwasyon magiging huwes natin ay mga senador. Sila ang aabangan natin kung sila ay mag-judge base sa ebidensya na ilalatag ng ebidensya na ilalabas kung ano talaga, kung guilty or not guilty si Vice President Sara Duterte. So, kabuuhan, kaya nangyayari to, talaga naman kasama na to sa mayayabang nga kasi, di ba? Dahil nga talagang lantaran naman na pinoprotektahan ni Marcoleta na maka-Duterte siya. Kasing tulad din siya ni Robin Padilla. Kung tinatawag nilang tuta or aso ng Malacanang si Senator Ping Lacson, matatawag ko rin na aso rin sila ni Vice President Sara Duterte. Ito, si Marcoleta at si Alan Peter Cayetano. So, diba? So, ganun lang naman talaga. Politika yan. Yun nga lang, yung ginagawa nyo, magkaiba kasi yung kabilang side gumagalaw ng tama at parehas, kayo gumagawa kayo ng dahilan para rin masira yung mga gumagawa ng tama, which is na hindi nyo na pagtatagumpayan kasi kung tama ang inyong ginagawa, may mga resibo kayo, may mga ebidensya kayo, makukuha nyo ang simpatsya ng mamamayang Pilipino. Huwag nyo nang pagpilitan ng inyong mga gusto dahil hindi yan mangyayari. Yun ang nakikita ko, diba?